Hi mga viewers kong tunay. So ngayon, dito na tayo sa round 3 ng The Good Guys Tournament Season 2. So ngayon, kalaban namin tong Royal Alliance. So sila nga pala yung first runner-up nung Season 1. So mukhang mapapalaban kami dito ng matindi-tindi, no? So shoutout muna natin yung kalaban. So shoutout dito kay Juggernaut, kay JM, kay JP, kay Owari, kay Leshrak, kay Boji, kay Baggy, kay Parakito, kay Gemini, at kay Jim. So, shoutout din sa mga kampi ko dito, no, na mga mamaw. Si Tanjiro, si Joshua, si Ezekiel, si DC Cell, si Kisha, si Carnation, si Michael, si Celo, tsaka si Templar, no. So, good luck sa laban natin. So, sana manalo ulit kami, no. So, eto guys, 10 seconds na lang. Mag-i-start na yung laban namin, no. So, good luck both teams. Eto na. Start na ng Battle Day ng East UAE laban sa Royal Alliance. Round 3 upper bracket. So, eto. Scout muna natin yung base nila. Itong 6. Tsaka itong number 5. Air defense. Pwede sa atin to, no? Itong base ng number 5. Kasi nakataligod yung Paris Peter. So, claim muna natin. So, dito may na-attack na sa kalaban. Si Jim. So, panoorin natin si Jim. Good luck. So, gamit niya dito ay Root Riders and Valkyries. So, dito, naglapag siya ng RC. Ininbi. Ininbi ulit. So, dito, goal niya ata na makuha ni RC yung Town Hall, no? So, dito, nahilong-hilo na siguro yung RC niya. Ang daming binaypass. At ni-recall. So, medyo walang nakuha yung RC niya dito. May na-attack dito, isa pa. Ito na, lapag ng Queen. With Giant Arrow, King, Root Riders, and Valkyries. Nilapag na sa may Town Hall side. Healers din, nandito na. Apprentice Warden. So dito nga guys, naputol yung audio ng recording natin, no? So tutuloy na lang natin to ng pagbo-voice over. So dito, na-attack pala dito si Jim, no? Dire-diretso na lang dito yung troops niya sa gitna. So ito na, nagpop na siya dito ng Warden ability. Yung queen niya, dito lang sa may bandang baba, no? Nagfa-funnel. Tapos dito, nagpop siya ng king ability sabay overgrowth sa may eagle compartment. So dinamay niya dito yung monolith, isang X-bow, tsaka Inferno Tower. So dito nag-raid siya sa gitna. And dire-diretso yung Root Riders and Valkyrie niya doon, no? So nauubos yung mga masasakit na depensa doon. Pero ito na, tanggal na yung overgrowth. Wala siyang spell para i-distract dito yung mga major defenses. Pero mukhang kakayanin kasi ang dami niya pa ditong troops. And yung king niya pala dito buhay pa, no? So, eto. Mukhang may kalalagyan dito yung base ni Death Templar, no? So, nagpapa dito yung invisibility spell tower. Pero ito na nga, kuha na nga to. 3 star na to, no? So, dito na-attack na pala si Baggy ng Royal Alliance. So, panoorin natin. Ang gamit niya dito ay Dragons and Dragon Riders, no? So, dito, medyo nauubos yung troops niya, pero malusog pa dito yung Minion Prince tsaka Archer Queen. May Super Dragon pa siyang isa dito sa taas. And mukhang feeling ko kakayanin pa to guys, kasi meron pang Minion Prince ability. Kaso na force yung Minion Prince ability doon, no? Nakakita ng Seeking Airmine si Minion Prince. Ayun, times 4 niya na. Namatay si Minion Prince dito, pero walang papatay kay Queen, kaya 3 star to ni Baggy, no? So, nice attack para kay Baggy. At dito, ma-attack na si Ezekiel, guys. So, medyo maaga ata. Oh, maaga yung banat niya, no? Kasi 54 minutes pa yung oras na dapat a-attack siya.
So kasabay niya dapat si Death Templar. So pero dito, ito na nga, panoorin na lang natin. So dito nag-rocket backpack siya, no? At ubos yung gitna. So ano nakuha niya doon? Ang dami niyang nakuha, no? So maganda yung value dito ng rocket backpack giant arrow niya, no? So gamit niya dito ay throwers. So si King and Queen dito sa may bandang taas lang. Bandang right side, no? Doon sila nagfa-funnel. Tapos yung throwers niya dito ay palalakarin niya na lang papunta sa town hall. So si Dragon Duck dito bumagsak na. At hindi pa nakuha yung Inferno Tower. So sayang naman. So dito, yung throwers niya medyo gumilid, no? So sana pumasok yan kasi medyo mangungulit pa tong Monolith tsaka Revenge Tower sa gitna, no? So yung logger dito, ito na, tumutulak na. So nilapagan niya muna ng totem pan-distract kasi tumatama sa healers. So naglapag din siya dito ng skeleton spell tsaka totem. Sabay bandang gitna pan-distract sa Monolith. So dito, ito na, binanata na yung logger. So wala nang mangungulit dito sa throwers niya, no? Muntik pa mamatay yung healers niya doon. Pero dito binuhay niya na si Dragon Duck. So si Dragon Duck, siya yung kukuha sa Revenge Tower ata sa gitna. So si Queen dito, kinuha niya yung kinuha ni Queen yung Air Sweeper. So hindi na madidistract yung Dragon Duck dito. Makukuha niya na yung Revenge Tower. So mukhang 3-star tong attack dito ni Ezekiel, no? So nice one, nice hit para kay Ezekiel. Kaso maaga siya konti. Kasi 56 minutes siya bumanat. So may time kasi na sinusunod tong tournament na to, no? So kapag hindi ka nakasunod, -1 star. So dahil dyan, yung 3 star niya is 2 star lang yung makakount. Dahil meron kaming penalty. So okay lang yun, no? Dito, check muna tayo ng mga bases. Itong number 6 at number 5. Tingnan natin. So dito, gamit kasi natin air attack. So pwede tayo mag Dragon Duck charge dito sa may Monolith. Pero parang mas gusto ko kasi yung base ng number 5. Ito. Mas gusto ko yung base ng number 5 kasi nakatalikod yung Fire Spitter. Tsaka pwede nating patamaan yung air defense tsaka dalawang air sweeper ng giant arrow. So kayang makuha yan mamaya. Tapos sa likod na lang tayo siguro mag Dragon Duck charge. Tapos dito lahat ng dragons, no? So sige, mamaya try natin dito sa base ng number 5. So dito guys, may uma-attack na, no? Si Death Templar, panoorin natin. So good luck. Gamit niya dito ay RC charge with Root Riders and Valkyries, no? So dito, tamang RC charge lang siya dito sa may Eagle compartment. So makukuha niya na dito yung Eagle Artillery, no? And meron pa siyang isang Inbi. So ito ginamit na nga. Tapos ni-recall niya na dito si RC at si Grand Warden. So dito rocket backpack and giant arrow to activate both the Inbi spell compartment, no? Tapos ginamitan niya ng earthquake yung taas para maubos yung mga depensa doon. So nice one. Ito na, nilapag niya na dito yung Root Riders and Valkyries. Tapos yung recall niya rin si Warden tsaka si Royal Champion. So dito medyo maganda yung pathing nung kanyang Root Riders, no? Kasi dire-diretso lang to sa Town Hall. Meron pa naman siyang dalawang totem and isang free spell para pan-distract kay Monolith. Nilapagan niya na rin dito ng poison yung bantay na 3 ice golem, no? So medyo makaka-delay pa to tong 3 ice golem na to. Meron pa siya ditong Grand Warden ability. So medyo low dito si Warden, no? Pero hinihil naman ng healers. Tapos eto na, dire-diretso na yung Root Riders niya. Nagpop na siya dito ng Warden ability. Si RC, tamang kuha lang ng depensa dito sa taas. So naka-unicorn pala to, no? Kaya may sustain. Ito na, nilapag niya na yung mga super barbarians para mag-clean up. May naiiwan pang elixir storage sa likod. So medyo kakain pa ng oras tong elixir storage na to. Pero
Isang minuto pa to, kaya 3 star to, no, para kay Death Templar. So nice attack para kay Death Templar. So dito may ma-attack na si Parakito. So good luck para kay Parakito, no. So gamit niya dito ay Root Riders and Valkyries. So dito sa baba nagpop siya ng Rocket Spear kay RC, no, para mag-snipe ng ilang depensa. So nag-inbi na rin siya dito, kaso nakita ng Tornado Trap, umikot-ikot si Royal Champion. Inbi ulit. Inbi ulit. Nako, medyo naubos yung inbi niya dito, and konti lang yung nakuhang value dito ni Royal Champion. Di niya pa nakuha yung multi-archer. Yun lang. So nagpop siya dito ng Giant Arrow kay Queen para ma-activate yung dalawang inbi. So ito na, nilapag na dito yung Road Riders and Valkyries kasama si Warden and yung healers. So ang gamit niya ditong machine ay Troop Launcher, no, para magbigay ng mga wall breakers. So dito, ito na, lumabas na yung bantay. Pop siya dito ng King ability, wasak lahat ng wall. Nag-overgrowth muna pala siya dito sa may likod, no. So may isa pang uma-attack, guys. Pop siya dito ng Warden ability, no, to protect yung kanyang troops. So dito si Queen, tamang linis lang sa labas, no. Tas yung mga troops niya na yung bahala sa loob. Kaso ito na, nabuhay na yung dalawang scatter shot tsaka dalawang inferno. So medyo mahap ditong compartment na to, no, kasi andito rin yung mga defending heroes. Meron pa naman siyang isang totem, kaso parang hindi sapat yung isang totem para depensahan lahat ng depensa dito, no. Hindi ata sapat yun para i-distract lahat ng depensang natitira. So meron pa ditong dalawang scatter shot, dalawang inferno, at isang damakmak na hidden Tesla. So may sustain naman yung galing sa healers. Ito na, 10x4 na. Totem nila pag sa likod. Yung hero niya naubos. Naku po, mukhang makakadepensa dito yung base ni PF Michael, no. So nice try lang para kay Parakito. So dito na-attack na si Gemini. Panoorin natin. So gamit dito ni Gemini ay, wait lang, parang naubos yung mga troops niya dito. Super Witch. So gamit niya dito ay Super Witch, no. So si Dragon Duck dito babagsak na sa baba. Yung ganda na sa bugan niya dun, naubos yung isang compartment. Kaso dito naubos yung Super Witch niya. Namatay yung healers, yun lang. So sayang naman dito yung banat ni Gemini, no. So nice try lang para kay Gemini. So nakakuha siya doon 66%. So ito na, nabanat na si PF Michael. Panoorin natin si PF Michael. So gamit niya dito ay throwers. So dito Warden Walk siya sa may 6 o'clock na may kasamang dalawang furnace. Naglapag na rin siya dito ng dalawang balloon, no. So ito na, nilapag na lahat ng throwers. Nag-activate na rin dito yung Eagle Artillery. So medyo makakasakit na yan. Nagpop siya dito ng Giant Arrow kay Queen sa may 3 o'clock. Si King sinama niya kay Queen para ibuuhin yung funnel. Tapos dito gamit niya ay Troop Launcher, no. So parang mas maganda siguro dito kung lagger, kasi medyo sarado yung gitna ng base, no. So dito, eto na, yung throwers niya pumasok na sa loob. So naglapag muna siya dito ng totem para distractin yung dalawang scatter shot. Dito yung throwers niya, no, ang dami pa, ang kapal pa ng buhay. So dire-diretso lang pala to lahat sa gitna. Kaso mukhang magwo-walling to mga throwers na to, kasi sarado yung wall eh. So dito si Warden tinutukan ng inferno. Nako, may walay Warden dito, nagtatank. Mukhang mabibigyan yung healers niya dito. Na target ng town hall, yun lang. Namatay rin dito si Warden, no. So may dalawa pa siyang revive. Binuhay niya yung isa, ginamit niya kay Warden. So may isa pa siyang revive spell dito. So ito na nga sinasabi ko,
Yung mga throwers niya magwo-walling dahil sarado yung gitna. So dito, kaya pa naman sigurong hindi na pala kasi may lumabas na skeleton na distract yung mga throwers. Yun lang, naka-preheat yung monolith dito. Tapos namatay na rin si Dragon Duke sa taas, no? So makakadepensa itong base ni Buggy. So nice try para kay PF Michael, no? So eto na si Celo, bumabanat na, panoorin natin. So gamit dito ni Celo ay Mass Dragons with Mass Invisibility spell. So dito saan kaya siya maglalapag ng RC? So may 6 o'clock siya naglapag ng RC. So pop siya kagad dito ng Rocket Spear, no? So tamang snipe ng dito si RC ng mga depensa. So si RC, feeling ko papakuha niya kay RC yung Town Hall, no? So eto na nga, ininbi niya dito yung Archer Tower para pumunta si RC sa may X-Bow. At pasukin ni RC itong compartment ng Town Hall. So eto, bypass niya na dito yung X-Bow para dumiretso si RC sa Bomb Tower. Tapos dito yung Electro Boots yung nag-activate sa Town Hall. So dito, inbi na lang siya, makukuha na ni RC yung Town Hall, no? So medyo maganda tong value na nakuha ni RC, no? And nakapag-create din siya ng funnel para sa mga dragons. So ito, napalabas niya pa yung bantay. So sana makuha ni RC itong Inferno Tower, no? Yun, nakuha, tinamaan ng Giant Arrow, nice. So dito, nagpop na yung Phoenix ni RC and nilapag niya na lahat ng dragons dito sa may 4 o'clock. Sinama si Skywagon, pati si Warden, no? So dito si Dragon Duke, saan niya nilapag? Sa baba. Sa baba, si Dragon Duke, siya yung maglilinis nung isang compartment dito sa may Scattershot banda. So binanatan niya na rin dito si Queen. Kaso, yung mga dragons, pasaway, bumaba. Yun lang, sumunod kay Dragon Duke, no? So dapat dito sila dapat sa taas, sa may monolith side, no? Kaso bumaba sila, sinamahan si Dragon Duke. Yun, nag-flame blower tuloy si Dragon Duke, nagalit. So eto na, prinis niya dito yung Scattershot tsaka yung X-Bow kasi medyo masakit. Pop siya dito ng Warden ability, no? Makukuha na dito yung Eagle Artillery kasi madaming dragons. So eto, tinutukan ng Inferno, walang nagawa, patay yung Scattershot. So dito naman, yung Minion Prince, binanata na rin ng Dragon. Tapos nag-totem siya dito sa may likod, no? Sabay times 4, 3 star, nice attack para kay Celo. So dito next attacker si Leshrac, no? Good luck. Gamit dito ni Leshrac ay Dragon Duke Charge na may kasamang Dragons and Dragon Riders, no? So medyo naglalag. Ayun. Okay na. So dito inbi lang siya, no? Sana makuha ni Dragon Duke dito hanggang Fire Speeder, no? So ayun siguro yung gustong value nito ni Leshrac, kaya dito siya nag-Dragon Duke Charge. Kaso medyo lumiko si Dragon Duke, no? Pasaway talaga to si Dragon Duke. Inabol yung bantay, oh. Ayun, natulak. Naka-stun blaster pala yun. Akala ko naka-fire heart. Akala ko sasabog na si Dragon Duke dun, eh. Pero it's a prank. Naka-stun blaster ako. So, saan kaya siya dito? Ayun na, nag-giant arrow na. Walang tinamaan. So, dito siya naglapag ng dragon sa may bandang 5 o'clock, no? Minion Prince and Grand Warden. Ito na, nilapag na rin yung mga Dragon Riders. So, dito napap na siya ng Warden ability kasi nag-activate yung Rage. So, si Dragon Duke dito nakadapa pa, no? Di niya pa binubuhay. So, nakatalikod dito yung isang Fire Speeder pero yung isa nakaharap. So, may overgrowth niya dito. Ano kaya overgrowth niya dito? So, lapag muna siya dito ng totem pan-distract sa monolith. Yun, naglabasan na yung mga Tesla. So, yun yung in-overgrowth niya. So, dahil dyan, yung dragons niya dito, dire-diretso lang pataas sa may Fire Speeder side, no? So, napaganda pa yung pating ng dragons niya. Nice one. Si Minion Prince nasa taas. Hindi sumama, naubos tuloy yung dragons niya. Pero andito pa naman si Queen at itong Giant. Kaso medyo low na yung Giant, no?
So si Giant dito patay na. Si Queen binanatan ng multi-gear. Pero low na yung multi-gear, no? So mukhang kaya pa to, guys. Meron pa siyang Minion Prince ability. So makakapag-freeze pa to. Ito na, ginamit na. So may isa pa siya ditong dragon na natitira, no? May isa pa naman siyang totem pan-distract. So ito na, lalapag niya na. Yun, nice one. 3-star para kay Leshrac. Grabe, lakas-lakas. So dito guys, inatak nga rin pala ako nung kalaban. Sumabay siya dun kay Kisha, no? So dito times 2 na lang natin. So 3-star tayo dito ni Boji. So dito Dragon Book card sa may taas. Tapos gamit niya dito ay Dragon Riders and Dragon. So Skybreed pala to. Giant Arrow, Dragon, nilapag na. Garden ability, na early. Nakuha niya kagad dito yung Monolith. Tapos binuhay-buhay niya na lang dito yung Dragon Book. So nice hit para kay Boji. Bumabanat na dito si Carnation. So good luck, good luck. Gamit niya dito ay Throwers din, no? So Warden Walk sa may bandang 3 o'clock. RC nilapad sa may bandang Town Hall. So sila siguro yung kukuha dito ng Town Hall, no guys? Naka-stun blaster pala dito si Dragon Book. Yung Queen nilapag na rin dito, Ice Golem. And yung Warden yun medyo napuruhan din, pero na-heal naman kagad. So eto, makukuha na dito yung Town Hall, sure ball na to. Nice one. So dito, dire-diretso na lang tong mga throwers papasok, no? So sana pumasok sila guys. Ito na, basag na yung wall. So lumabas na dito yung tatlong Ice Golem. So mukhang matatraffic dito si Queen at si Dragon Duke, no? Naka overgrowth muna dito para sa Eagle Artillery and yung Monolith. So yung mga throwers na dito, diretso sa gitna. Nice one. Meron pa siyang tatlong revive spell at tatlong totem spell, no? So sana wag maubos yung healers niya dito. Ito na, stun blaster nilapag sa baba. Ganda nung pagkakastan sa mga depensa doon. Pati si Archer Queen nadamay. So dito, no? Kasakto. Binuhay niya si RC. Kasi di pa rin patay si Dragon Duke, no? Grabe, immortal yung Dragon Duke na ito, guys. So meron pa siyang dalawang totem spell. Pan-distract sa depensa. Kaso mukhang wala na siyang i-distract na depensa dito kasi i-heal na lang ng healers yung mga throwers niya. Tapos may dalawa pa siyang revive spell. So nice attack dito para kay Carnation. Ay no nga, it's in his swag. Grabe. Nice hit para kay Carnation. Ang galing. So dito, ang next attacker ay si Death Diesel. So siya. Ano, good luck sa'yo. Shout out sa'yo. So dito sa taas, nag-Warden Walk siya. And si Dragon Duke dito naman sa kabila. So yung throwers niya, ito na, papasok na to sa may Town Hall, no? Pati si Queen, nilapag niya na dito. So dito, yung entry niya sa may Revenge Tower side. So andito na rin pala yung Monolith. Kaya matatanggal niya dito kagad yung mga masakit ng depensa. Kaso, salubong pala to sa Fire Speeder, guys. So yung logger dito, ito na naman yung logger na makulit. Totem, pan-distract, sa lava launcher, saka sa Fire Speeder. Lukuha niya na dito yung Town Hall, guys. Stop na rin siya dito ng RC ability, rocket skill. Lukuha na dito yung Monolith.
Overgrowth muna dito sa may lava launcher. Tapos na dito yung Ice Hound. So healer, sinong hinihil nyo dyan? Ito na, binuhin niya dito si Dragon Book para kumuha ng mga depensa dito sa may taas. So medyo na-traffic yung healers niya dito, yung throwers niya dito sa gitna, no? Kasi nasabugan ng Ice Golem, yun lang. So 48% na. Kumuha naman mati 2 star to guys. Meron pa siyang 1 minute. Yan, marami pa ditong mas sakit na depensang natitira, no? So 1 minute, 10-9 seconds. Para makuha yung lava launcher. Wait lang, pinuhay niya dito si Dragon Duke, no? Ito na, deny score. Naman si Dragon Duke. Sana makuha niya air defense. Nice. 73%, 2 star 74. So nice try lang para kay DC Zeldon, no? So all yung score pero lamang yung kalaban dyan guys. Pero lamang pa kami dito sa destruction. So eto na, si JP na banat. So gamit ko dito ay Hydra. So eto, Angry Spell sabay Rocket Backpack kay Dragon Duke, no? So kuha niya dito yung Monolith agad. Nice one. So dito lumabas na yung bantay. Dragon Duke, binanatan, sumabog. Top na yung Phoenix. So lahat ng Dragon and Dragon Riders niya, pati yung Ice Hound nilapag na dito sa taas. So dito may isa pang nabanat. Mamaya natin panoorin. So dito nagpapta siya ng Warden ability. Yung queen niya, nilagay dito sa baba. Ang counter panel, no? Para dumiretso lahat ng troops niya dito sa may Revenge Tower. So may rage spell compartment pa pala dito sa likod. Yung multi-gear nasa dulo pala. So dito, isa pa siyang overgrowth. Nag-free spell siya dito sa Fire Speeder. May dalawa pa siyang totem. So eto na, nag-overgrowth siya dito sa may likod, no? Ang dami niya pa ditong troops. So grabe, mukhang wasak to. Wasak tong base dito ni Tanjiro, no? Meron pa siyang isang totem. At ito, nagpok na siya ng minion ability. So eto na. Nag-rage. Makakasakit kaya. Lapag siya dito ng totem, pan-distract. And ayun, 3 star. So nice hit para kay JP, no? Ito naman si Owari, bumabanat na rin. So gamit niya dito ay Inferno Dragons with Mass Dragon Riders. So dito na siya pumasok sa may Town Hall side, no? So medyo max na yung damage dito ni Revenge Tower. Naglapag siya ng totem, pan-distract. May dalawa pa siyang freeze at isang revive spell. So pinis mo muna dito yung Revenge Tower. Revive na dito si Dragon Duke. Freeze para sa air defense. Ginamit dito yung capability mo, yung ganda ng pagkakapit mo sa likod. So dito, all 2 star to. Ay hindi, naubos yung troops na bigla. So yun, makakadepensa dito si Joshua. Nice depth para kay Joshua, no? So dito, banatan natin tong beast ng number 5. So ano nga bang plano natin dito? Dragon Duke Surge tayo dito. So medyo maraming elixir storage dito, no? Pero dyan pa rin tayo mag Dragon Duke Charge. So kailangan makuha ni Dragon Duke itong multi-gear tower. So sana mabot din siya dito sa multi-archer tower sa likod, no? Tapos si Queen, lalapag natin si Queen.
Dito. Dito, sa mismong sulok na to. Kailangan yung tamaan tong dalawang to. Dito pala, usap natin dito konti. Yan, para tatama siya dito sa dalawang to. Tapos lahat nung dragons, lapag natin dito papasok. Mamaya, overgrowth natin to. Monolith, tsaka tong ENB. So, tara. Lang, yung oras na ba? Ito na, 17 minutes. Punata natin tong base ng number 5. So, good luck sa atin, no? So, tara. So, dito, lapag muna tayo ng isang rocket balloon pang test ng traps. Dragon Duke. GNB. So, kailangan makuha ni Dragon Duke dito. Yung multi-archer tower. Multi-gear na archer tower. GNB natin. So, sana makuha pa ni Dragon Duke dito. Ay, hindi. Pumunta siya sa Barbarian King. So, hindi natin dito. So, papasok siya sa loob, no? Tapos, dito na tayo mag-Archer Queen. So, yun. Ganda. Kapul dito yung Sweeper. Tapos, dito na tayo maglapag ng Dragon. Lapag natin ito ng Baby Dragon, no? Dito, dalawa. Dito tayo maglalapag ng Garden ability muna tayo dito, guys. Maglapag tayo dito ng Rage. Overgrowth natin to. Yun, ganda. Press natin to. Pag tayo dito, dalawang rocket balloon. Totem tayo dito. Tapos, dito tayo mag-pop ng Minion Prince ability. Buhayin natin si Dragon Duke, no? Kasi press natin tong Monolith. So, kailangan nyo basagin yung Monolith bago mag-ENB. Nice. So, times 4 na natin to guys sa 3 star na to, no? So, kuha natin tong base ng number 5. Nice one. So, good luck para dun sa isang banat. Si Joshua. So, good luck kay Joshua. Sana mga 3 star si Joshua, no? So, dito, Dragon Duke. Sumabog na yung Stun Blaster sa gitna. Throwers dito. Ang gamit niya, no? So, ito na, nilapag nila dito yung throwers. At Easy Queen. And yung Dragon Duke, no? Di pa rin bumabagsak. So, dito, sana magdire-diretso itong lahat ng dukes na papunta sa gitna. Medyo masakit pa naman itong likod. So, sana makasustain, no? So, trick muna dito para sa Revenge Tower. Next one, tumabog yung Poison Lord. Dinistruct niyo muna dito yung long shot. So, dito, ang dami na pang towers sa gitna lahat. Next one. Huwag lang mauuna si Warden, guys. Ito mga ganitong sitwasyon, crucial siya. Okay, ito na. Yung binuhay niya si Dragon Duke. Binuhay niya si Dragon Duke. Overgrowth pa siya dito. Si Warden, namatay. Oh no. Medyo masakit yung Ricochet cannon doon. So, next one, nabigyan yung Ricochet cannon doon. At wala na tuloy siyang revive spell dahil namatay si Warden. At yun, nasabugan pa yung healers niya. 51% full star. 3. So, nice try lang para dito kay Joshua, no? And nice defense para dun sa kalaban. So, dito guys, matak na yung kalaban, si Juggernaut. So, good luck, good luck. So, gamit niya dito ay throwers. May kasamang dalawang overgrowth. So, dito, Warden. Sa taas. Ang gamit ni Warden? Healing to. Bago to, ah.
So, check natin, no? So, tamang Warden Walk lang siya dito sa may taas, no? So, saan niya kaya lalabas? Ang dami dito ni Dragon Book. Oh, naka-flame blower and rocket backpack. So, mukhang dito. Dito ata to guys. So, flame blower and rocket backpack, no? Si Dragon Book. Dito, kunin niya tong monolith. Nararamdaman ko lang. Tapos si King. Okay. Tapang tunnel lang. So, dito grabe, no? 1 minuto na. 1 minute na at hindi pa rin siya naglalapag ng troops, guys. So, mukhang nag-DC ata to si Juggernaut. Oo, malas naman niya kung ganun. Dito si JM na nabanat. So, dito. Dragon Duke. Sa may taas. Nagpapasok siya sa town hall dito, guys, no? Fun. So, nag-activate yung ENB. Pero okay lang. Kasi, andun si Lagger para maging target ni Dragon Duke, no? So, ito, natulak-tulak na dito si Dragon Duke. Yun lang. Na-distract pa siya. Pero masasabugan niya naman ata. Oh, masasabugan niya nga yung tama. Ayun, nakuha niya pa. Then, ang masasabugan niya dito ay yung Inferno Tower. Nice one. So, dito. Saan siya kaya maglalapag ng dragon? So, yun. Dito siya maglalapag ng dragon kasi in-snipe niyo yung air sweeper dito. So, eto na. Nilapag na lahat ng dragon. So, Dragon Rider. So, may isa siya ditong overgrowth, no? Totem, pan-distract sa mga depensa dito sa baba. Nag-pop na siya dito ng Warden ability kagad. So, dito may dalawa pa siyang freeze. Minion Prince ability. Revive spell. So, ito, nabinuhin niya na si Dragon Book. Totem siya dito, sa likod, pan-distract sa likod. Kaso napunit. Overgrowth siya dito sa may dalawang Wizard Tower at Monolith, no? Premise na dito yun, sa Bench Tower. Tapos, eto na, Dragon Riders, binanatan na yung Revenge Tower, no? Dito nag-push siya. Sa may bandang likod. So, meron na lang siya dito, Minion Prince ability. So, eto na. May kalalagyan pang base niya. Boss D-Fatal ah. So, eto na nga. 9 score na at ayun. 3 star yung banat dito ni JM. At 2 star naman dito yung banat ni Juggernaut. So, panoorin lang natin. So, dito nag-Warden Walk siya, no? So, akala ko na-DC siya dito kasi grabe, 1 minute yung ginugol ng oras niya dito sa ano. Sa Warden Walk niya. Ayun, no, ito na. 1 minute na. Hindi pa siya maglalapag ng troops. Ito na, nilapag ng drawer. Rocket backpack, yung blower. Dito pa siya nag-rocket backpack. Akala ko dito sa may likod. So, ito na. Kinuha niya dito yung tao. Ay, mga damage ko. Demon Queen. Tapos yung mga trawers niya dito pataas. So, nag-overgrowth muna siya dito sa Monolith na Revenge Tower sa may C. Nag-overgrowth ulit. Okay. So, time fail lang pala guys. Kaya niya pa yun eh. So, sayang. Nice try para kay Juggernaut. So, dito yung score, 21-26. So, kailangan namin ng dalawang 3 star. Dalawang 3 star yung kailangan namin. Kaso mukhang lalamang ata sa percentage yung kalaban, no? So, check lang natin. 65, 74. Yung 2 star nila. 90 parehas. 88 tsaka 67. Tapos dito, 90. Wait lang. Mukhang kaya. Kasi 4 pala sa blay nila. So, kailangan namin maka 3 star dito. So, eto na guys. Nabanat na si Kisha, no? Panoorin natin. Good luck. So, gamit nyo dito ay throwers.
dito, Warden. So may 3 o'clock. So mukhang dito siya papasok sa may monolith side. Para talikod sa Paris Peter. Kasundo na rin naman yung monolith. So sa taas, ito na nga. Dragon Duke, tsaka Royal Champion, pang funnel. So ito na nila pag na-throwers dito. Lumabas na rin dito yung bantay, no? So pupunta lahat yan kay Royal Champion. So dito Dragon Duke, nag-stop na ng Stun Blaster. Stun yung monolith, nice one. Tapos nag-totem siya pan-distract sa monolith, no? So eto na, may kalalagyan na itong monolith. Si RC, focus lang sa goal. Kinuha niya yung bantay, nice one. Tapos dito, gumamit na lang siya ng Fruit Launcher, no? Kasi wala naman kailangan butasin na wala. Maaabot naman siguro itong Town Hall. Yun nga, si Dragon Duke pa yung kukuha sa Town Hall, nice one. So dito nag-overgrowth muna siya. Pinulsa niya dito yung Dragon Duke. Kaso may kasama si Dragon Duke. May kasama ang Booger. Yun lang. Hindi magagalit yan. Dito, yung lusog pa ng throwers niya. Magandang sinyalis to guys. Totem, pan-distract sa likod. May dalawa pa siyang revive spell. At mukhang 3-star na to guys. Panoorin na natin si Tanjiro. No? So eto, si Tanjiro. Good luck. Gamit niya dito ay throwers din. No? So, dito yung king and queen niya. Pang funnel lang dito sa may right side. So may bandang 3 o'clock. Yung throwers niya, na-stuck sa skeleton. So, full breaker para makuha yung gitna. Nice one. So yung totem sana dito, pan-distract sa logger, no? Kaso nakagis pa, nakadalawa pa. Yun lang, napulado yung healers niya. Dito, totem, pan-distract sa gitna. Nice. So, ano muna siya dito, overgrowth muna siya sa may bandang likod, no? Meron pa siya ditong king ability at dalawang totem spell. So, eto na, totem na, nilapag na. Yung healers, bibigyan dito ng Paris Peter. Ayun, nice one, nice distraction para sa totem spell. So, meron pa siya ditong king ability. 57 seconds, no? So, kailangan niya i-reserve dito yung king ability. Kasi kayang-kayang kunin ng throwers tong Ricochet Cannon tsaka X2. So yung king ability, kailangan niyang gamitin yung pa-clean up. So dito, 42 seconds. And mukhang makukuha ito ni Tanjiro guys. Itong base ng number 4. So eto na, napap na siya ng king ability dito. Nice one. Yun, 3-star. So dito guys, 27, 26 yung score, lamang kami ng isa, no? Pero dahil dito sa isang attack kanina na medyo early, may -1 kami sa stars. So all 26 yung score, no? Grabe, ganda ng laban. So tingnan natin kung sinong lamang sa distraction, no? At ayun, lamang sila ng 0.6 sa distraction. So dahil dyan, talo kami, no? And mahulog kami dito sa lower bracket, no? So, nice game para dito sa Royal Alliance. Ang lalakas nyo. So, kita-kits na lang sa susunod naming laban. And abangan nyo yung laban namin sa lower bracket.